Samantala mga kababayan, ako ay natutuwa sa isinusulong na batas ng Senado na Senate Bill 2534 na naglalayong pataasin ang sahod ng mga manggagawa na nasa pribadong sektor. Ang batas na ito ay layong pataasin ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawang Pinoy. Sana ay maging batas agad ito upang gumaan ng kaunti ang bigat na aming dinadala ang makaraos sa araw-araw naming pamumuhay. The calendar for Special Orders Committee Report number 190 on Senate Bill number 2534. This bill pertains to the 100 peso Daily Minimum Wage Increase Act. I so move, Mr. President. It is my honor to approve the motion of the Majority Floor Leader for this long-awaited measure. There being no objection, motion is approved. Thank you very much, Mr. President. I move that we consider Senate Bill number 2534 under Committee Report number 190 and ask the Secretary to read the title of the measure. There being no objection, motion is approved. Secretary, please read the title of the measure. An act providing for a 100 peso daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. Mr. President, to sponsor the measure, I move that we recognize the distinguished gentleman from San Juan, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Chairperson of the Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development, to deliver sponsorship speech. Our distinguished colleague, the Chairman of the Committee on Labor, Senator Jinggoy Estrada of the City of San Juan, is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, as your chairperson of the Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development, it is my honor to present today to this august chamber Senate Bill number 2534 under Committee Report number 190 entitled An Act Providing for a 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. This proposal is a consolidation of Senate Bill number 2002, filed by Senate President Mig Subiri, with Senators Ligarda, Binay, and Go as co-authors, and Senate Bill number 2018 by Senator Ramon Bong Revilla Jr. Consistent with the constitutional precepts to alleviate the living conditions of ordinary Filipinos through policies that provide for a rising standard of living and improved quality of life, particularly of the working class, by guaranteeing their right to a decent pay. It is the aim of this committee and the collective conscience of this Senate to update the minimum wage by 100 pesos for workers in the private sector. Under this measure, all employees in the private sector in the entire country, whether agricultural or non-agricultural, are entitled to 100 peso minimum wage increase. This would guarantee an increased daily pay for around 4.2 million minimum wage earners. Let me just give some retrospect. The last legislated wage hike that was implemented in the country dates back to 1989 with the enactment of Republic Act number 6727, or the Wage Rationalization Act, which effectively declared that wages would be set on a regional basis by the regional wage boards. To answer workers' clamor, Mr. President, almost all regional wage boards have issued wage orders last year to increase the minimum daily wage rates in their respective regions, ranging from 30 pesos to 89 pesos. And we are not stopping there. The Senate's effort to legislate an increase in minimum wages augments the wage increases already issued by the regional wage boards. Thus, after consideration of the existing socio-economic conditions and positions of various sectors, it is incumbent upon us to propose a daily pay hike to help alleviate the burden of Filipinos in the face of soaring prices of basic commodities and rising cost of living. We cannot turn a blind eye on the injustice to and the economic conditions of our workers, who are considered the lifeblood of our economy. Ginoong Pangulo, tapatin po natin ang kasulukuyang minimum wage sa iba't ibang rehiyon
na nasa 306 pesos hanggang 610 pesos ay hindi sapat upang bumuhay ng kahit isang maliit na pamilya sa araw-araw. Computin po natin, Ginoong Pangulo. Halimbawa, 7,344 pesos ang buwan ng sahod na matatanggap ng manggagawa sa isang retail establishment na tumatanggap ng 306 pesos per day. Ikaltas mo pang SSS, Pag-ibig at PhilHealth, may tuturing na siyang mahirap sapagkat ang national poverty threshold ay 9,686 lamang. Samantala, ang pinakamataas na sahod na 610 pesos mula sa Kalakhang, Maynila o dito sa Metro Manila ay makakatanggap naman ng 14,640 pesos kada buwan. Mas mataas lamang ng kaunti sa near poor threshold na 12,400. While minimum wage in Metro Manila for the non-agricultural sector consistently recorded the highest basic pay in the country at 610 pesos per day, however, the actual daily pay is eroded by inflation. The real value of the minimum wage, which reflects the inflation-adjusted rates using the Consumer Price Index, has fallen to 514 pesos and 50 centavos in the capital as of July 2023 and further decreased to 504 pesos for October of 2024. And this scenario is replicated across all regions. Talagang nakakaawa ang ating mga manggagawa. Hindi pa rin talaga aabot sa pangangailangan para mabuhay at matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa na may 5 miyembro ng pamilya. Sa kasulukuyang antas ng minimum wage, kulang ang budget para i-treat man lamang sa Jollibee o ibang restaurant ng kanilang pamilya, maski isang beses dahil ubos na sa pangunahing pangangailangan pa lamang. Bagamat ang inflation ay bumabagal, nasa 2.8% nitong January 2024, hindi ibig sabihin nito ay bumababa na rin ang presyo ng mga bilihin. Sa katunayan, ang rice inflation ay pumalo sa 22.6%, ang pinakamataas na antas mula March of 2009 at patuloy pang pagtaas ng ibang mga bilihin sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at gasolina. While we have seen inflation at a downward trend, economists expect that inflation headache from rising food prices will likely persist until 2025. The status quo simply cannot achieve this. But with this legislative push, this means that a typical family of 5 needs to work 2 full-time minimum wage jobs to earn a living wage. The current minimum wage is even further away from meeting the basic needs of workers' families. It was estimated that a family of 5 needs at least 8,379 pesos per month to meet just their basic food requirements. That translates to about 280 pesos for food expenses alone in 2021. But in reality, Mr. President, this amount seems not enough considering the current prices of basic commodities. Ginoong Pangulo, sa bigas pa lamang, lagpas 50 pesos na ang 1 kilo. Higit pa hindi pa magandang klase yan. Dagdagan mo pa ng lulutuing karne o gulay o pambili ng lutong ulam sa karinderya. Mr. President, even with this wage hike bill, the difference between the minimum wage and the cost of living or the family living wage is glaring. But this is the most that we can propose, balancing the welfare of workers and businesses. Bagamat kinikilala natin ang wage hikes na ipinatupad kamakailan ng regional wage boards, tila nabura na ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilhin. Kaya naman natin minumungkahi ito. Ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa mas disenteng level
ay napapanahon at talagang kailangan para ipantay kahit papano sa pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Pinakinggan po natin ang hinaing ng ating mga manggagawa sa matagal nang humihiling ng aumento. At ito na ang tugon ng inyong Senado sa mga panawagang yon. This statutory increase, if passed into law, would also result in increased purchasing power and would stimulate economic activity, thereby contributing to national growth. This wage hike bill would also help attain our goal of reducing poverty incidence rates in the coming years to have a prosperous, predominantly middle-class society where no one is poor by 2014. Under the Philippine Development Plan, the government is targeting to reduce the poverty incidence rate to 13.2% by 2025 and to 9% by 2028. Mr. President, recognizing the struggles of low-income households that are bearing the brunt of high prices, this initiative demonstrates the Senate's belief that our workers who are creating value for the companies deserve a dignified wage and ultimately respect. Bilang pinuno ng Senate Committee on Labor, naniniwala po tayo na para sa ordinaryong manggagawa, makakatulong ang taas sahod na ito para pambili ng bigas at ulam, pamasahe at pandagdag maski sa maliit na halaga sa pang-araw-araw na gastusin. We also hope that after this legislative initiative, our regional wage boards would work expeditiously and be more sympathetic, proactive, and responsive to the needs and plight of our workers. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. To all my colleagues, lalong-lalo na sa aking mahal na kapatid ni Senator Jinggoy Estrada, na alam ko napakalaki ng pressure sa kanya ng mga manggagawa, hindi sa manggagawa, pero sa mga may-ari ng mga kumpanya na hindi po to i-take up. But Mr. President, today is a historic day. It is my honor to co-sponsor our bill legislating a 100 peso wage increase for all minimum wage earners in the private sector. Ever since we filed our bill for a 150 peso across-the-board wage increase, araw-araw na pong tanong sa akin ng mga ating mga kababayan, Senator Migs, kailan ba ninyo ipapasa ang pagtaas ng aming sahod? Halos kung saan po ako pumunta. Kasi naalala nila po, last year, halos araw-araw po tayo na sa news kasama ng mga senador na ang pangako natin, itataas po natin ang kanilang sahod. Lalo lang pong lumakas ang pananawagan nito at uminit ang usapin ng People's Initiative at Charter Change. Marami nang nagtatanong din sa akin, bakit hindi lang unahin ang pagtaas ng sahod? Dito mismo sa Senado, nagkaroon na po ng rally sa labas, ang sigaw, no to Chacha, yes to wage increase. Nung isang araw lang po yan. Gusto ko lang pong sabihin sa kanila, naririnig po natin ang sigaw ng bayan. Naririnig po kayo ng Senado. Ang good news po, habang dumadaan ang ating minimum wage increase bill sa committee ni Senator Jinggoy Estrada at mga TWG dito sa Senado, unti-unti na rin nakadama ng ginhawa ang ating mga manggagawa dahil sa pagtaas ng minimum wages sa ating mga rehiyon. Mula nung itunulak natin ang 150 peso wage increase nung huling Marso, sunod-sunod ng kumilos ang ating regional wage boards at nagdeklara ng kani-kanila. Una na dyan, ang pagtaas ng wages sa NCR. Tinaas po ng 40 pesos nung July. Mula 35 hanggang 50 pesos naman ang dagdag sa minimum wage sa Calabarzon at depende sa sektor. 30 to 35 naman po pesos ang dinagdag sa Ilocos Region, 30 pesos sa Cagayan Valley, 40 pesos sa Central Luzon, 30 pesos sa Western Visayas, 33 pesos sa Central Visayas, 30 pesos hanggang 40 pesos sa Zamboanga Peninsula at 35 sa Soc Sargen. Effective na rin ang Eastern Visayas
na 30 peso minimum wage increase at nung December may dagdag na po na 30 pesos ang mga manggagawa sa Cordillera Region at Bicol Region at 40 pesos naman sa Mimaropa. At sa ating mga kapatid sa Mindanao, mayroon din po tayong 35 peso increase sa Caraga and 33 pesos na increase sa Northern Mindanao. So nagpapasalamat po kami sa Regional Wage Boards at sa National Wages Productivity Commission for acting on the call of our people for better wages across the country. Pero mga kababayan ko, alam naman po natin, hindi sapat ang dagdag na 30 to 40 pesos lang ng ating minimum wage earners. Hindi pa nga ito sapat sa pagbili ng 1 kilong bigas na ngayon ay umabot na ng 60 pesos. So biro mo, yung dagdag, hindi naman pwede makabili ng 1 kilong bigas, ay kawawa naman po ang ating mga kababayan. Makakatulong itong pag-akyat ng regional wage boards, pero mas malaki pa rin ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po tama na presyo lang ng bilihin ang tumataas. Kailangan sahod rin. Hindi tama na ang kumpanya lang ang kumikita. Kailangan ang manggagawa din po ay kumita. Ang sabi nga ng isang kaibigan ko, share lang. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Nung train law, ibinaba po natin ang corporate income tax from 32% to 25%. Ang laki po ng pagbaba nitong corporate income tax ng mga korporasyon. Hindi rin po tayong pumayag nung gusto nilang itaas ang dividends tax para mas malaki din po ang kita ng mga may-ari nito mga kumpanyang ito. Ngayon po, sisingilin naman natin ang mga may-ari ng kumpanyang ito. Dahil binaba po natin ang inyong corporate income tax, hindi naman tayo pumayag sa pagtaas ng dividends tax, bakit lang kayo lamang ang dayaman sa ginawa po natin mga hakbang? Kailangan dapat tulungan din natin ang kapakanan ng ating manggagawa. Kaya patuloy po natin itinutulak itong legislated wage increase. Pero dahil po sa pag-aksyon ng mga regional wage boards, mag-a-adjust na rin tayo konti sa imbis na 150 pesos across the board increase na itinulak natin nung una sa Senado, gagawin na lang po natin itong 100 muna. Halos pareho naman po ito sa itataas ng sweldo if we add this 100 pesos minimum wage, mandated minimum wage in our regions, and we add the increases done by the wage boards. Ang lumalabas po, 130 to 150 pesos pa rin ang increase para sa ating mga kababayan. Ito na po ang ating kompromiso. Ang middle ground ika nga na makakatulong sa ating mga manggagawa, nakakayanin pa rin ibigay ng ating mga negosyante. Lalo na sa mga micro, small at medium enterprises. Dahil ayaw naman natin silang maperwisyo at baka magsira ang mga negosyong na to. Kung itulak pa rin kasi natin ang 150 peso wage increase on top of the regional wage increases, ay aalma na talaga ang business sector. At baka mawala ng pag-asang may pasa itong panukala dito sa ating Kongreso. Pero umaapila rin tayo sa ating mga negosyante na gawin nating mas competitive ang pagsahod natin dito sa ASEAN. Marami kasi nagsasabi sa akin noon, Mr. Speaker, Mr. President rather, ang sabi po nila, bakit ako na gano'n? Mr. President, ang sabi po nila sa atin ay, we are one of the highest wages. 10 years po ago, sabi nila, we are one of the highest wages in the region. A quick check of the facts, Mr. President, lahat po sila ay nag-adjust na. Tayo na lang ang naiwan. So now, if you look at the region, tayo ng isa sa mga pinakamababa in terms of wages sa ating mga kababayan. And look at our regions, our neighbors in our region. Minimum wage in Jakarta, Indonesia is already 727 pesos. That is compared to our NCR rate of only 610 pesos. This is why we are continuing to push for minimum wage increase, despite
despite rather pushback from some sectors. Doon sa ibang bansa, pwede bang ma-expand ng konti yan? Yung Malaysia ay 758 pesos a day ang Malaysia. Jakarta is 724 pesos a day. Yung Singapore is already minimum wage monthly. 30 plus thousand pesos yata, Mr. President, ang sa Singapore. At ang Vietnam, ang balita sa akin ng ambassador sa Vietnam, magkakaroon din sila ng wage increase. Dahil sa dami na pong foreign direct investment na pumasok doon, pati sila, umaalma na ang kanilang mga manggagawa. At habang itinutulak natin ang 100 peso minimum wage increase para sa buong bansa, syempre, patuloy natin kakalampagin ang regional wage boards sa natitira pang mga riyon sa Mindanao na hindi pa nabibigyan ng dagdag sahod. I think there are still 2 or 3 regions in Mindanao na hindi pa sila nabibigyan ng sahod. Ang sahod po nila na yon, for example, in BARM, is only 300 pesos a day. Mr. President, 300 pesos a day. How can you survive with 300 pesos a day? Bakit ang Jollibee ba nila doon ay mas mura sa Jollibee dito sa Manila? Ang gasolina ba nila doon ay mas mura ba sa gasolina dito sa Manila? Ang pamasahe nila sa pagsakay sa jeepney at bus, mas mura ba doon kaysa dito? Hindi po, Mr. President. Pare-pareho lang ang presyo ng pagkain, ng kuryente. Mas mahal pa nga ang kuryente sa Mindanao na umabot na 14 pesos per kilowatt hour. Dito sa Metro Manila, 9 pesos per kilowatt hour. Tapos yung katumbas na sahod nila, Mr. President, is 300 to 350 pesos a day. Hanggang na yun, hindi pa inaaksyonan ng regional wage boards. Kaya hindi nyo po masisi ang Senado na gumalaw para sa ating mga manggagawa. Now is time that we push for the benefits of our labor sector.